Katatapos lang ng FIDE World Team Rapid Chess Championship. Bukas na po ang simula ng Blitz, pero dito muna tayo, tuldukan natin ang katatapos lang na World Team Rapid. 3 games po na yumanig sa Day 3 ang i-analyze natin. Unahin natin ang naging laro ng ating kababayan na si International Master Christian Giancarlo Arca. Matapos siyang kalabanin or makaharap ni fresh Uzbek champion na si Mukhidin Madaminov ng Uzbekistan. Kung maaalala nyo po nitong nakaraan, fresh champion po ito na kung saan nandun sila Abdusattorov, nandun sila Hansmukh Niemann, chinampion ito. Matindi itong Madaminov na ito, pero kahit sandaanin, underdog tayo. Rating, title, underdog si Gian pero bilog ang bola, ika nga. Yan po i-analyze natin. Susundan pa natin ang laro ni Wesley So at ipapakita ko po sa inyo ang final standing pagkatapos nating i-analyze ang tatlong maiinit na labang pag-aaralan natin. Pero bago yan mga kamatyas, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Ito po yun. Congratulations sa mga nakakita ng Brilliant Sacrifice the rook! Sabay bishop b5 check. Hinarangan ng knight, kain lang. Hihiwalay ang king, kain ng tore. Matchas, madali lang po ito, pero pang training ito, pampalakas ng analysis ito at imagination mga kamatyas. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, download lang po sa Play Store at sa App Store. Free lang ang paggawa ng account dito, ready to use na kagad. Pang training na ang application na to, kaya grab yours now mga kamatyas. Okay, ang ginawa, nag-E4. Tinirahan ni Gian ng Caro-Kann. Knight F3. Yan naman pala ang ipinaghandang rapid variation dito ni Madaminov. Ang pang long game talaga ang natural, yung main line. D4 yan Pero nag-Knight F3, D5 lang, so regular lang, yung normal lang. Knight C3 para suportahan ang E4 at dito nag-Bishop G4. Nilabas kagad ni Gian, nag-insert kagad ng pressure pin at nag-H3. Sinubukan ni Madaminov, kakainin mo ba o aatras ka lang? Kinain na kagad ni Gian para makadipid sa tempo. Queen takes F3 at nag-Knight F6 develop para may suporta sa D5 at nag-D3 lang. Simpleng suporta lang din sa E4 at para magamit na, malabas na rin ang dark square bishop at nag-E6 dito. Ayan, para very solid talaga ang D5 at yung E6 okay na. Bakit po? Walang naiipit na bishop dito dahil nailabas na nga Yun ang purpose nun mga kamatyas. Maluwag ang galawan sa ilalim. Nag-G3, yan ang interesting. Kasi gusto dito na nakafyangketo ang system. Pero pwede naman bishop E2, Okay, tingnan natin. Agad pinuntahan ni Gian ang B4 square, pin ulit, at kapag medyo nawaglit, may D4 na kagad, agad na kinontra ang pin, D4 pa rin ni Gian, na obliga po ditong bumalik si Madaminov sa B1. Kasi kung magda-knight E2, kitang-kita, kakainin lang yung bishop, gagalaw na yung king, wala nang kaslingan pag nagalaw na yung king. At nag-queen b6 dito. Sinuportahan ni Gian at the same time, may kain doon na idea tapos tatagos ang atake ng queen doon sa b2 pawn. At napabalik naman dito si Madaminov, nag-knight bd7. Ayan, dito po mga kamatyas, may tanong tayo dito. Ako mismo may tanong, bakit kaya hindi kinain ni Gian yung bishop sa d2 na tipong makakakain naman siya ng pawn sa b2? Ito po kasi may knight takes at kung mangangahas na kainin ang pawn sa b2, may rook b1 mga kamatyas. Pagpalagay na, kainin pa rin yung isang pawn and then magna-knight c4. May knight d6 check na paparating, may rook takes b7, makokontrol ang 7th rank, which is very powerful compensation para sa mga pinagkakain ng black na pawns. Compensated po yun mga kamatyas. Okay, balik po tayo. Kaya, hindi na hinangad ni Gian, nag-develop na lang siya. At nag-queen c1, ayun. Okay, para pag kinain, knight takes, yung pawn sa b2, suportado. Nag-castling din si Gian at nag-bishop g2 at kinapture na po yung bishop, knight takes at dito nag-e5. Okay, e5 para walang e5 mamaya ang puti, at maganda po ang space ng black din sa center. At the same time, nag-castling na, nag-knight e8. Ayun, anong gagawin? Magmamaneuver going to d6, c5, c4, rook c8. Yun ang nakikita ko. Basa kong plano dito ni Gian. O kaya, knight c7, knight e6.
nag-knight C4, inatake ang queen, umatras lang at nag-C3 para basagin ng D4 at kinapture, takes lang ang pawn at nag-knight B6, hamon sa knight, nag-knight E3. Ayun, umatras lang, nag-rook D8, threat ang pawn D3, nag-rook D1, dinipensahan po at nag-knight D6. Ayan, para gising na gising ang mga Yokababs ni Gian. At nag-queen A3. Ayun, no, may threat sa pawn A7, nag-F5 si Gian. Wala nang pakialam si Gian dito. Sige, kainin mo yan. Subukan mo. Basta ako, atake na. Yan po gusto ko sa style ni Gian eh. Medyo aggressive siya na talagang gusto niyang umatake talaga. Fighter po ang batang ito mga kamatsats. Yan ang nagustuhan ko sa kanyang estilo ng paglalaro. Pero kung accurate ang pag-uusapan, makunat lang ang pinapatira ni Stockfish, knight D7 lang. Kasi kung kakapture naman ang pawn sa A7, naku po, long lights, kulong mga kamatsas. Hindi pa rin pala pwede yan. Kaya pina-knight D7 mga kamatsas no, ang idea. Kasi yung knight wala na kasing control dyan eh. Wala nang future eh. Walang knight C4, walang knight A4. Kaya dito may magagawang kapaki-pakinabang pa na pwesto ang knight dyan. Maaring ilalagay sa F6 mamaya. Ayun, oh. Sige, balik tayo. Pero matapang ang dibdib ng ating pambato. Nag-F5 at kinapture lang po ang pawn F5. Nag-knight takes F5, knight takes F5, rook takes F5, at nag-rook to B1. Hindi pa rin po makapture yung A7. Laging may rook A8, makukulong. Nag-rook A8 na. Pinuntahan na po dito ni Gian yung pawn para suportahan. At dito nag-queen to A5. Ayan, okay. Dito na po, malapit-lapit na tayo sa pinaka-climax na gusto kong makita. Nag-G6, okay, para may extra square ang king, going to G7. At nag-bishop E4, si Madaminov, inatake ang tore. Binadmuban, dapat daw po ang tira ay C4. Ayan, para wala nga namang knight D5 mamaya, C4 ano? O pero balik tayo, bishop E4, rook F7. Ayun, nakita rin naman eh, nag C4 para walang square sa D5 at nag queen D6. Ayan, dito mga kamatsas. Ito masaya dito na part. Pag queen D6, kitang-kita no? Binitawan dito ni Gian yung knight niya. Binitawan eh. Ang ginawa dito, nag-rook takes B6, yun pala, patibong lang pala talaga ni Gian yan. Pakain. Kasi, hindi nga naman basta-basta pwedeng kainin. Kasi, makakain ng tore. Kitang-kita, one piece down dito, ang black. Eh ano ginawa ni Gian? Mukhang expected niya talagang kakainin yan. Trap nga eh, trap. Ito po oh, queen D4 para may atake sa F2 at may atake sa tore. Pero, ako po nalalakasan na sa queen D4 no, pero ang accurate pala ito mga kamatsas, dito pupunta. Yan ang accurate. Nakapin ang tore. Hindi pwedeng umalis. Ay grabe. Sabay kakainin na yung rook sa B6, yung rook sa A8, suportado na ng queen. Ang galing. Bravo mga kamatsas. Napahanga ako sa tira na to. Pero balik tayo mga kamatsas ano. Dito tayo sa ginawa ni Gian na queen to D4. Threat pa rin ang tore. Threat ang pawn sa F2. Binalikan lang ni Madaminov. At yan na po yung nagpasama ng position niya. Blunderacious kitang-kita. Dalawang question mark. Blunderacious na pero equal lang din ang evaluation ano. Ayan. Dito po kung makikita nyo mga kamatsas sa time pala 0.00, maaring may lag lang ito, error registry sa time control. Pero hindi po talaga totally flag down yan mga kamatsas. Baka nag-lose lang ang registration ng time control or chess clock ni Gian dyan. Okay? So hindi po flag down yan. Ang tamang tira daw po dito is rook B3. Yan ang tira para panalo. Winning. Oh, kitang-kita naman sa evaluation bar. Losing na si Gian eh. Kasi hindi nga niya nakita yung queen D8, di ba? O pero ano pinagkaiba? Balik tayo. Sa rook B1, nag-queen takes F2. Gets ko na. Oo, kita ko na ang diferensya ng rook B1 sa rook B3. May kain dito sa G3. Kung ang rook nandito po, pwedeng tumira ng D4. Na-imagine nyo po mga kamatsas sa'yo, no? Para masuportahan din yung H3 pawn kung ang tore nandito. Oo nga, no?
O pero balik tayo, ayun, isa pang napakasaklap na tinira dito ni Madamino. Ayan, pareho na silang 0-0. Rock B2, ayun. Para may pangsangga sa mga check-check, hindi na po kinaya ni Madamino ang pressure, nag-collapse na talaga siya totally. Dapat daw po ang tira dito ay Bishop G2, uwi lang. Uwi, tapos mag-Rook F2, balikan lang, suportahan lang, pakabait muna, pwersado yan. Meron kasi talaga kailangan, may mga pwersadong depensa kasi mga kamatyas eh. Yun, balik tayo. Pero dahil hindi nakita ni Madamino, nag-Rook B2 lang siya. Aray ko, ang tawag dyan. Rook B2, ubos. Kinapture lang po ang pawn sa H3, King G1, nag-Queen G4 check. Grabe, talas ang mata ni Gian, no? Hagip niya kagad. Pero dito po baka mapatanong kayo, Coach, ba't kasi naging G1? Bakit hindi kasi hinarangan ng tore? Eh di matchas po kagad yan. Matchas kagad yan. Kain-kain na wala na. Tapos na. Kaya mas may resistance pa na makatagal-tagal kung dito po pupunta. King G1, nag-Queen G4 check, King H2, Queen H5 check muna, King G3, at dito mga kamatsas, napabilib ako sa tira ni Gian, no? Binitin muna yung kain doon, no? Kung ako parang na-excite akong kainin gagad para masabing nakabawi na ako sa pyesa eh. O pero dito pinagpatong lang, oh. Binitin lang ang tore, nag-Rook H2, ayun, inatake ang Queen at huling bitaw na tira mga kamatsas, Queen G5, hindi na pala hahangarin na makain ng tore. Resign dito ang champion ng Super Tournament US Chess Cup na si Madamino. Ayan o, kasi dito pag nag-King H3, mamamatyas ng tore. What an aggressive ideal attack by Giancarlo Arca. Congrats sa'yo, Gian. Grabe, tinalo dito si Faustino Oro. Tapos ngayon naman, itong fresh champion ng US Chess Cup. Malaki potential talaga ni Gian, mga kamatsas, malaki potential. Kaya sa mga may kakayahang sumuporta po kay Gian, no, para maporsu yung kanyang Grandmaster title, hindi kayo magsisisi. Talagang suportahan nyo po itong batang ito. Nakikitaan ko ito ng malupites talaga. Grabe, parang si Denden po, si GM Daniel Quezon, nung IM pa lang siya, nakitaan talaga ng superb talent at malapit na siya. Marami pong nag-sponsor sa kanya eh. Hindi lang naman po kami kamatsas via Sir David Almirol eh. Talagang sumuporta rin po yung iba, tulong-tulong, Team Dasma at iba pa. Sana po kay Gian mga kamatsas, tulong-tulong po na magtulong-tulong na suportahan siya sa kanyang mga campaign sa abroad, yung mga tournaments. Naku, ilang panahon lang po mga kamatsas, magga-grandmaster na tong si Gian. Talagang grabe ang tirada niya, no? Talagang pang-star talaga eh. Pero kailangan niya ng batak. Maraming tournaments, exposure and training. Siyempre po, kalakip po ang funding. Kaya bahala na po kayo sa mga may kakayahan. Mga kamatsas, tulungan niyo po, tulungan natin si Gian Christian Arca ng Mindanao International Master. Pride po natin yan sa Pilipinas. Okay, sunod na nga agad natin ang pambato naman ng Pilipinas ba o USA? Pag sinabi kong pambato ng Pilipinas, hindi na Pilipinas ang flag niyan. Pag sinabi ko namang USA, sabihin ng iba, Coach, sa atin pa rin galing yan. Wesley, so ito po ang game niya. Ito ang pinakagusto kong laro ni Wesley ngayong day 3 or last day ng Rapid. Kasi ito po yung video mga kamatsas, ipapanood ko sa inyo. Tingnan nyo po yan. Ayan o. Kasi abang na abang ako lagi kay Wesley. Pagka uupo pa lang sa board niya, nakaabang na ako eh. O binati ko kanina. O kitang-kita yung smile niya, 'di ba mga kamatsas? Kitang-kita yung kasiyahan. Siguro po nababakas nyo yung pinagsamahan namin sa Cavite. Kaya magkakilala po talaga kami ni Wesley. Ayan no. At dahil positive vibes, malakas ang kalaban niya. Si Abdusatorov. Pasadahan na natin. Ang ginawa dito, nag-E4 si Nodirbek. E5 naman si Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Itinira ang kanyang paboritong pang-equalize na Berlin variation ng Ruy Lopez. Nag-D3. Ayaw ni Abdusatorov yung castling, tapos Knight takes E4, D4, yung magkukwin to queen gagad. Nag-anti-Berlin si Sindarov. Nagparamdam siya ng laban, ayoko ng equal-equal, ayoko ng endgame-endgame. Kinapture kagad ni Abdu ang Knight, takes with D-pawn. Ayan, kitang-kita po sa video, no?
na mabilis na ginawa ni Wesley yan. Pakita ko ulit sa inyo yung video mga kamatsas. Yan, paulit ko lang sa inyo. Yan o, samantalang nag-iisip si Sindarov, ang bilis ng bakbakan nila dyan ni Abdu Satorov. At nag-knight B dito, tumira kagad si Abdu. Nag-bishop E6, okay? Yung pawn sa E5, hindi po libre yan. Pag kinain kasi, anytime may queen D4, ma-atake yung pawn F2, threatening matchas at nakahang yung knight sa E5. Kaya yung pawn ay hindi libre yan. Trap yan. Nag-castling na. Pwede nang kainin to. Time naman ni Wesley para suportahan yung pawn E5. Nag-knight B3 para mailabas na rin po ang development ng bishop. Nag-B6 lang para makasecure na walang knight A5, mamaya mga gulo-gulo. At nag-bishop G5, nag-deliver naman ng pin. Nag-bishop G4. Kumounter pin naman si Wesley pero binad mo ba ng computer? Bakit ka gaya-gaya, Wes? Nagsalita na naman si Stockfish. Yan ang inaabangan nyo di ba? Dito po mga kamadyas, ang gusto ng computer ay H6 lang talaga. Yan din ang unang kumbaga yan ang unang madaling makita, di ba? Pagka pinipin tayo, pinapaalis kagad natin yung nagbibigay ng pressure pin Pangalawang tira ng computer is C5, no? Para mabind na yung D4 square, para wala nang panggulong mga break-break. Meron kasi mga nakakailang din na break D4 ang puti At Queen D7, develop lang pero third choice na yan. Pero ang tinira ni Wesley dito, Bishop G4. Kaya medyo nakapagsalita si Stockfish kanina. At sinubukan dito ni Abdu Satorov, kakainin ba? Inatrasan lang ni Wesley. Hinabol mga kamatsas, na hype naman dito si Abdu na habulin. Pag Bishop G6, nakakalimutan niya yata nakapag-castling na siya. Medyo pasubuan yan, kompormiso yan sa king dahil shield ng king yan, dapat nandyan yan para yung king safe Kaya nga king safety dapat di ba? Pero dahil nakaangat yung G-pawn ay medyo parang ang sarap pasabugin ng H5 later on yan O kung bad mo bang kung bad mo bang G4, dapat daw po D4 ang tira. Yan ang magulo pag D4. Yan ang magulo mga kamatsas, yung D4 line. Pero di na natin alamin yan ng buong buo. Dito na tayo sa nangyari. Nag-D4. D4 pa rin naman pala ni Abdu pero sinabayan ni Wesley. Grabe ka-aggressive ni Wes. Sinabayan niya ng bomba. Magulo ito at siguradong maraming inanalyze si Wesley dito. Unang-una, yung pawn sa E5 hanging. May suporta ng knight. Pag kinain yan, double pa. Kaya itong H5, sigurado maraming kinonsider, maraming laman yan mga kamatsas. Pero kung accurate ang pag-uusapan, dapat daw po ang tira ay H6 lamang. Sabayan, pag Bishop H4, saka mag-H5. Ipapalinya muna yung Bishop sa torre. Kumbaga H6, tapos pag Bishop H4 atras, H5. Grabe mga diskarte ng Stockfish, mga kamatsas, malalim. Pero nag-H5 kagad si Wes. Kinapture ang pawn E5, kumapture sa pawn G4, kumapture sa bishop, sumabay na si Abdu Satorov ng kain-kainan. Kinain ang knight, force naman, nag-queen takes F3, saka kinapture ng queen. Ayan. Pero wala bang E5? Ayun, nag-rook E1 muna. Kasi po dito mga kamatsas, kung mag-E5, pursado, di ba? Hindi pala pursado. Queen D5 lang pala mga kamatsas, Queen D5. Okay pala. Meron palang ganyang panabayan na makakawala din ang knight. Next move. Kala ko kasi mahuhuli na Kasi pag Queen takes E5, may nakikita kong parang delikadong atake sa E5 balik po tayo mga kamatsas. Ang ginawa dito, nag-rook E1. Ayan na, magpupush E5 na. Nag-queen E5, ayun, atake sa bishop G5. At dito nag-bishop F4, inatake ang queen, umatras lang. May threat pa doon sa pawn H3. Nag-knight D4, kinargahan na po ng lalim ni Abdu Satorov. Inatake ang queen, hindi pinansin yung hanging pawn niya sa H3. Kinapture ni Wesley. Takes, at saka nag-F3 para suporta muna dito sa E4. Nag-castling queenside, threat pa yung knight. At nag-king G2, dumikit para atakihin ang torre. Nag-rook H4 lang, dalawa bitin. May atake sa bishop, yung isa naman may atake sa knight. Nag-bishop G3, kumounter attack na naman si Abdu. At grabe mga kamatsas.
Ipapapasel ko sana sa inyo. What a move by Wesley. Boom! Rook takes e4. Grabe ang mga bitawang sakripisyo dito Kinain. And then rook takes knight. Okay. Malinaw na nagpa-quality down dito si Wesley, pero ang realization dito mga kamatyas, parang napakarami namang ilalamang ng black o ni Wesley na pawns. Yun ang delikado sa white. Nag-bishop e5 dinoble at kinapture lang po yung pawn sa e4. Kinapture yung knight. Takes lang din. Nag-c3 para wala na sa linya ng bishop na baka mamaya makain pa yung pawn c2. Pagkakataon naman para makaiwas, syempre kailangan umiwas. So, dalawang tore pa rin yan. Nag-king f3 at nag-rook g5 para maraming laro ang tore na magawa. Hindi lang yung basta-basta konti lang yung squares niya. Nag-rook e7. Ang target po dito, etong c7. Maaring pupunta po doon, bababaan ng tore dyan. Nag-rook f5 check, king g3, rook g5 check, inabol, king f3, nag-rook f5 check ulit, king g3, at nag-a5. Ayun. Anong idea dito ng a5? Para may extra space, ano? Nag-rook e1, battery na po. At nag-rook d5. Inagaw muna ni Wesley ang d-file. Nag-a3 muna. Grabe. Ito yung mga tiyagaan, ano? Inabangan lang ni Abdu Satorov ano bang gagawin ni Wesley. Nag-A4 mga kamatyas. Ang idea dito ni Wesley, rook D2, rook B5 para aatakihin ang weak B2 pawn at tinirahan lang po ng rook 1 E2 para hindi maatake sa second rank. Nag-C5 lang. Grabe ang Berlin ano. Talagang parang paunti-unti lang. Hindi siya yung tipong rock and roll kagad, wala dahan-dahan lang ang linya ni Wesley yung idea niya rook f2, threat sa pawn, nag-rook g5 check, king h2, nag-rook e5, ayun, hinuli na po yung tore at pinatungan lang ng tore ulit ni Abdu Satorov kasi po kung kakainin ng tore magiging maayos ang pawn structure tapos followed by king d7, king e6, then f5, then ipo-pawn march yung mga pawns. So ito po ay very good for black. Okay? Mawawala, marirepair ang pawn structure. Kaya ginawa dito ay nag-rook f e2, okay? At nag-rook d5, umiwas din si Wesley. Nag-king g3, nag-king b7, rook f2 ulit, atake uli sa pawn, chumek ulit, at nag-king h2, nag-rook e5 ulit. At nag-rook d7 na dito mga kamatyas. Umiwas na dito si Abdu Satorov. Bad move. Dapat daw ang tira, gusto kainin na ng computer Kaso natakot si Abdu Satorov, mga kamatyas, takot siya. Nag-rook d7, king c6, another bad move bumalik doon. O sige, tingnan natin pero may ganun. Nako. Rook e6 muna. Kala ko dito na pupunta magiging b5 na Gusto ko sanang ilagay yung king doon sa b3 mga kamatyas. Pero nag-rook e6 lang, king g3, bishop e4, king f4 at nag-bishop d5. Grabing gapangan ito. Time check tayo, 1 minute and 23 seconds. 1 minute and 35 seconds naman dito kay Abdu Satorov. Nag-king g3, chumek, angat ulit, balik. Rook e2, tinapatan ng tore, kinapture na po ni Wesley. At this time, nawala naman sa timing yung pag-capture, mga kamatyas. Dapat daw ang tira. Rook h5, huwag makipag-exchange. Tingnan natin. Dahil capture, nag-bishop e6 para di makagulo-gulo ng pasok ang tore at nag-rook e4, threat ang pawn, bin-e5. Nag-king e3, king d5. Nako, bishop na lang si Wesley, mga kamatyas. Paano yan? Nag-rook f4, nag-f5. Yun nga lang, ang daming pawns talaga. Lumalabas 3 pawns pero double pawn, parang 2 pawns up lang ang lamang. Ay, hindi, dalawang double pawn pala. Grabe, double pawn sa f-file, double pawn sa c-file. Grabe yun. Nag-king e5, rook f4, c6, rook f2. Kumbaga, kung draw lang ang usapan, payag na si Abdu Satorov Pero tingnan natin kung pipilitin ni Wesley, bishop d5, rook d2. Ayun bad move dito. Bakit po? Hinayaang makatulak ang pawn. Binitawan ni Abdu Satorov King f2, nag-king e4. Grabe, baliktad Kung sino yung bishop lang, siya pa yung sumusugod. Nag-rook d1. Kasi po kung check dito, papasok lang ang king ni Wesley, which is super active talaga mga kamatyas. Nag-bishop c4, rook d2, f3. Nako, unti-unting mararating ang pangarap. f5,
Rook D2, Bishop B3. Naku, paano ngayon ang tore? Wala nang bababaan doon. Sumugod na si Abdusattorov. Saka naman po nag-Bishop D5. What a very nice, powerful endgame idea by Wesley. Pag Bishop D5, nakalak na po ang D-file. Papasok na ang King to attack the B2, C3, A3. Wow! What an idea by Super Grandmaster Wesley. So, nag-Rook F8. Sinugod na rin ni Wesley, wala na siyang pakialam. Bakit, Wes? Uubusin ko na yung mga pawns. Ayun, uubusin na raw ni Wesley ang mga pawns. Nag-Rook H8, ubus! Pag King C2, na-realize si Abdusattorov, it's totally hopeless ang kanyang tore. Tingnan nyo po ang mga pawns ni Wesley. Mistulang naging parang sapot ng gagamba. Web, lahat kakulay, may isang Spider-Man na bishop na ilagay lang dito, walang makakain kahit isa eh. Tignan nyo, ang cute ng endgame na to, no? Ilagay mo lang ang bishop dito, walang makakain kahit isa. Samantalang ang king, harvest time, palengke time, picking apples, hanggang sa maipromote na ang mga pawns niya. Kaya nag-resign na po si Abdusattorov. Mga kamatyas, awatin ko muna dito para di tayo masyado tumagal, no? Medyo yung internet ko po kasi dito sa hotel hindi masyadong malakas. Ang tagal po, kaya madaling araw na ako nakaka-upload. Yung pangatlong laban na kay Magnus, i-analyze ko pa sana eh. Pero ipreno ko muna mga kamatyas, sa ibang video na lang yun para mabilis lang tayo makapag-upload mga kamatyas. Hindi abutin ng talagang madaling araw. Ipakita ko sa inyo ang final standing. Dragon Chilling. Sasabihin ko sana Ding Chilling. Pero talagang team po yan nila Ding Liren. Grabe. Ang teritoryo ng China, itinanyag nila. Talagang hindi sila napahiya sa kanilang teritoryo na China dito. Chinese pa rin ang nag-champion, Chinese team. At pangalawa yung team MGD1, sorry. Yan po ay team nila Erigaisi at Hexamind. Chess team, ang nangunguna naman dyan ay si Alireza Firusia. Yan po yung top 3 mga kamatyas. Okay, and then, pero ano pa man, shout out naman sa Team Pilipinas. Ito po, tingnan nyo mga kamatyas, talagang lagi naming binibigyan talaga ng ng mga videos yan. Team Pilipinas, congrats, no? What a great experience. Biruin nyo, talagang itong mga teams natin ay sumugod dito para talagang hindi naman po ang panalo ka pa rin dito eh. Pag naglaro ka dito, panalo na sa experience. Ang lalakas ng kalaban eh. 'Di ba? Talagang dito pa lang nag-gain sila ng malakas na experience at marami silang natutunan. Sigurado po ang team ng Pilipinas na mga lumaro dito. Okay? Mga private teams po yan mga kamatyas ha. Hindi po sila suportado ng alam nyo na. Sila lang po nag-ambagan dyan. Naku po, sana talagang meron talaga tayong great manager talaga sa Pilipinas. Sino kaya yon at ano kaya yon mga kamatyas? Parang India, napakarami po nilang pera pagdating sa chess. Sinusuportahan talaga nila. Pansinin nyo po, pag may mga open tournament sa Europa, sa USA, at sa iba't ibang panig ng daigdig, hindi pwedeng walang Indian eh. Hindi pwedeng walang Indian. At hindi kataka-taka kung bakit napakarami po ng Grandmasters nila ngayon. And running, dumadaloy, laging may bagong Grandmaster. Sana all. Sana all na lang. Ayan po mga kamatyas, congratulations sa team nila Ding Liren na palagi po nating pinapasadahan din ng video yan eh. Hindi makakawala kasi bilib na bilib ako eh. Kay Ding, napakasimple, tahimik lang. Pag umupo, mga nakaganon lang. Champion. Okay po. At medyo malungkot lang po sa team nila Wesley WR pang number 18. Actually po, ini-expect talaga ng lahat na WR chess team ang magcha-champion. Biruin nyo, Wesley So, Fabiano Caruana, MBL, Magnus Carlsen, Duda. Tapos ang sa women's pa nila, si Alexandra Goryachkina. Ano ba yan? Napaka-solid. Parang mismatch nga eh. Alam niyo yung kumbaga sa basketball dream team. At ang masaklap nito, yung penultimate round nila, natalo lang sila ng mga taga 2300, ganun lang ang rating. Di ako makapaniwala mga kamatyas. Talagang inalat si Magnus talaga. 4 na sunod-sunod na puro talo mga kamatyas ang inabot ni Magnus. Ewan ko lang kung yung gigil niya, yung galit niya lalabas sa Blitz bukas. Yan ang aabangan natin, kukuha na natin ng Meron kaming first 2 minutes eh.
pagka-start ng game, first 2 minutes lang kami, kuha-kuha, ayan. Tapos pinapalabas na po kaming approved media. Oo. Ayun po mga kamatyas, maraming salamat po, no? At ihiwalay ko na lang yung mga laro ni Magnus kung ano ba nangyari sa kanya. Tatagal pa tayo masyado eh. Salamat po. Congrats kay Gian Arca, and then congrats kay Wesley na lagi nating tinututukan mga kamatyas. Hanggang sa muli po. Bukas ulit, God willing. Kita-kits po mga kamatyas. Maraming salamat.